studio guest at unahin po natin ang chairman ng Anti-Drugs Advocate ng Laban ng Pamilyang Pilipino na si Mr. Jonathan Morales. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Morales. Magandang umaga po ang Miss Nina Taduran, ganun din sa Action Solution. Yes po, and welcome. At yung pangalawa naman nating bisita ay ang founding president ng Anti-Drugs Advocate ng Laban ng Pamilyang Pilipino na si Mr. Ferdinand Mag-isa. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Nina. And welcome to Action Solution. Pero hindi po kayo mag-isa ngayon. Okay, dalawa po kayo ngayon. Mag-isa talaga, no? Ang mga taga-saan po ba ang mag-isa? Actually, Pasig po talaga ako, pero ang mga mag-isa po nasa Bulacan siya lahat. Okay, parang very unique kasi yung apelidong mag-isa. Unique. No? Very unique. Okay, so pag-usapan po natin itong, alam nyo naman, pinaka-problema talaga sa ating bansa is drugs, no? Yes. Yan talaga ang nakakakilabot dahil tayo na po ang puntahan lahat eh. No, tayo na ang parang ginagawang basura ng mga ibang bansa dahil tayo po walang death penalty to begin with. Tama po. Okay. Sige po sir, paano po nabuo itong Laban ng Pamilyang Pilipino? Sabi ko nga kanina, parang political party lang, no? Kasi LPP, yung inyong initials. Sige po, paano po ito nag-umpisa? At ilang taon na po ang LPP? Bali, ang Anti-Drugs Advocate ay isang taon ng mahigit. So ito ay nabuo nung makita natin ang ating founding chairman na si Mr. Jonathan Morales na mag-isang lumalaban noong mga panahon na yon. Nakita namin kung paano yung ginawa niyang expose sa pagdating sa illegal drugs na masakit mang isipin, nasasangkot dito yung ating mismong gobyerno. Oo. So nakita namin na talagang grabe yung ginawa niyang expose. Sabi niyo, nasasangkot mismo yung gobyerno. Sino po yung gobyerno na yun? Nung mga panahon na yon, kinu-question niya mismo kung saan nandun siya sa ahensya na yon, ang PIDEA. Marami siyang tanong na nung sinubaybayan namin bilang isang individual, na sinubaybayan namin na bakit hindi masagot na ang So, sabi... pribadong grupo po ito. Oo. Yung So, grupo. Ngayon, ang katanungan niya bakit ayaw ipahuli sa amin yung malalaki? Paulit-ulit na lang na sa lahat na ata ng istasyon ng mga panahon na yon, nakita namin walang makasagot sa kanya. At nakita namin yung sincerity doon sa mga isinisiwalat niya. Kaya sabi ko na lang, siguro bilang God servant, kailangan ako nitong taon to. Ipagpatuloy namin yung laban na to. Kasi tama yung sinimulan mo kanina na grabe ang problema natin ngayon sa illegal drugs. Ngayon, halos araw-araw pag nagbabasa ako ng dyaryo, hindi pwedeng mawala yung yung illegal drugs. Lagi siyang nandun. At Saka yung mga krimen talaga ang pinag-uugatan dahil po sa drugs Actually, even yung riding in tandem, akala nila simple lang. Pero nung sinusubaybayan namin, nakikita namin na halos drugs din yung pinagmumulan. Kasi can you imagine na tindero lang, babarilin ng riding in tandem. Tapos at malalakas ang loob nilang gawin yon kahit broad daylight. Kasi nga, dahil may drugs na involved. At ang problema pa, pabata ng pabata ang mga nagiging biktima. Oo. At ginagamit din yung mga bata. Opo. Di ba? Okay, itanong naman natin kay Mr. Morales. Mr. Morales, sabi po ni Mr. Mag-isa, dahil daw po sa inyo. So, ganun po pala kalakas ang loob nyo, ganun po kayo katapang na nag-expose po kayo ng about drugs. Paano po, ano po ba yung in-expose nyo na yun? Na parang nag-trigger para po mabuo itong grupong ito. Unang-una po, ito po yung nangyari to doon sa Binondo Drug Trafficking Group. Ito yung kumikita ng 200 billion taon-taon. Ang kaso na ito, ang mga involved po ba dito mga Chinese nationals na nag-ooperate din sa Binondo. Ang tanong ko lang doon po sa PIDEA, bakit hindi ginagalaw itong grupo na ito? Bakit nung panahon ni General Santiago, ipinagpatuloy ni General Gutierrez, na kung tutuusin na nasa 18 na Chinese personalities yung aming na-neutralize. At nakapag-dismantle kami ng iba't ibang mga clandestine laboratory at nakapag-confisca rin kami ng talagang mga milyon-milyon na dahil po sa grupo niyong ito? Doon sa grupo namin sa PIDEA. Dati po kayong taga-PIDEA. Ngayon, ang nangyari po noon, hindi na po.
Ngayon, bali, ito yung pinagmulan nito, no? Dito nag-originate, yung nakita po nila ako, at ako naman noon, nung niyayaya nila ako na magbuo nitong grupo nito, sabi ko, teka muna, wala kasi sa, ko yan hindi ko, ang gusto ko lang noon, tinatanong ko lang sila, bakit tinapon nyo kami sa squatters area, samantalang kami ito nang uhuli ng mga sindikato. At na-neutralize nyo. Sabi Opo. nyo nga po, malaki Kasi po, accomplishment sa yun. tulong ng AMLAC, based dun sa record, kung makikita ninyo, nakaka 200 billion na kita itong sindikato na to taon-taon. Sa katunayan, meron kami napapris sa tulong ng Court of Appeals, inabot lang namin na 130.4 million. Yun po yung alam ko ngayon nasa forfeiture proceedings ito sa lower court. Opo. Ngayon, kung tatanungin niyo po tungkol doon sa problema natin sa illegal drugs, ang masasabi ko po dito, talagang lumalala po yung problema natin. Sa katunayan, ang problema natin hindi lang po dito sa loob ng bansa natin. Pati yung mga kababayan natin nasa ibang bansa na ginagamit ng West African Drug So, Syndicate. katulad ng kay Mary Jane Opo. Velasco. Ito po yung Veloso kay pala, Veloso. nangyari po dito kay Mary Jane Veloso. Pinag-uusapan nga po namin ng aming presidente na si Ginoong Mag-isa na itong kaso ni Mary Jane Veloso, talagang naniniwala kami na inosente itong tao na ito. So, biktima lang talaga po si Mary Jane. Opo, malaki po ang paniniwala namin dahil sa katunayan, yung nangyaring sa kanya, na hindi na po ordinaryo ito sa mga drug mule. Dalawa po kasi ang klase ng drug mule. Isa po yung mga talagang walang alam, isa yung meron, inosente talaga. Inosente. Meron naman yung iba talaga na alam talaga, katulad ng isang kaso ng drug mule na si... So, kumbaga willing victim siya. Si Gumita. Alam niya talaga. Opo. Meron talaga. Oo. Meron talaga na talagang nagda-drug mule. Talagang alam nila kung magkano yung kikitain nila kada biyahe nila. Oo. At trabaho na nila yon na maging drug mule talaga. Opo. Hindi sila biktima at hindi sila inosente. Opo. At dahil ito, nag-ooperate sila hindi lang intercities o intermunicipalities, kundi inter-countries. Katulad niyan, meron sila sa Brazil, China, Malaysia, Cambodia, Philippines. Kumbaga sa hindi lang dito sa Southeast Asia, pati rin sa South America meron sila. Katulad dito, meron akong hawak dati na kaso, na inirefer sa amin ng Department of Foreign Affairs. Itong kaso nitong si Guminta. Ito si Guminta, ako yung isa doon sa nag-debriefing dito na talagang makikita talaga yung buong picture nitong activities nitong mga West African Drug Syndicate. Kung paano sila mag-recruit ng kanilang mga miyembro, kung paano sila mag-spot ng kanilang gagawing action agent para gamitin, kundi man bulag doon sa operation, yung mulat doon sa operation, kagaya ng pinag-uusapan natin kanina. Sinasamantala nitong mga sindikato na itong kahinaan ng ating mga kababayan. Sinasamantala nila yung pangarap ng isang karaniwang Pilipino na maiahon sa magandang buhay itong kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pag-abroad. Kaya pag nakita ito ng sindikato ito, gagamitin nila itong mga ito. Tataniman nila ng utang na loob. Tinutulungan nila yan, nililigawan. Gumagamit din sila ng katulad na lahi nung halimbawa ng subject So, paano po nila. ginagamit? Kumbaga, nag-i-invest muna sila Tama po. para makuha yung loob. Ang masakit dito, ang ginagamit din nila kapwa nating Pilipino. Katulad dyan, halimbawa, ang isang Pilipino, na So, si nag-abroad. Sergio na ito. Parang si Sergio Ganon na din ito. po. Marami pong katulad ni Sergio, Marami, kung totoo man yung akusasyon laban sa kanya, maraming katulad siya. Hindi lamang po yan So, hindi lang isa si Sergio. Hindi lamang po, Hindi lang marami siya. po yan. Marami po kami talagang, na tinrabaho. Ang problema lamang po natin, kulang tayo sa batas. Kulang tayo sa batas. Paano natin susugpuin ito? Kulang po tayo. Hindi po ba sapat na, kumbaga sobra-sobra na ngayon batas natin, kaya nga lang, yung sa implementation. Alam mo naman, di ba? Let's face it, yung reality po dito, sa police pa lang, di ba? Sa law enforcement pa lang, nalalagyan. Opo. Tapos alam naman natin, maging sa korte, Opo.
Pati po dun, Opo. nagkakaroon ng lagay. At maging sa loob na nga ng Bilibid, Opo. kita nyo naman nakapag-ooperate pa sila. Totoo po, kahit po yung sa Muntinlupa, kami rin po yung isa doon sa nag-initiate yan, ano. Bali, February pa lang talagang inaano na namin yan. At dyan din kami nakakahuli dati. Ngayon, mabalik lang po tayo doon sa kakulungan ng batas.